Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Biglang binago ng Ukraina ang taktika ng pag-atake sa Rusya at naitala ang sariling record sa dami ng mga pag-atake. Ang sandatahang lakas ng Ukraina ay gumamit ng 26 na long-range na cruise missile na Flamingo at halos 8,500 drone noong nakaraang linggo. At ito ay pawang opisyal na datos lamang mula sa mga Ruso at sa totoo lang, maaaring mas marami pa ang mga drone at missile. Bukod pa rito, mukhang opisyal nang tapos ang panahon ng wild berries. Sa Rusya, ngayong gabi unang inatake ang bodega ng kumpanyang Ozon. Dagdag pa rito, ngayong gabi ay naitala ang pag-atake sa Novokuybishevsk Oil Refinery kung saan sumiklab ang malaking sunog. At gayon din, noong Agosto 22, tinarget ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang mga tangke ng fuel sa Yeysk Oil Terminal Complex sa Krasnodar Krai, Rusya. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Sa Crimea, nasunog ang mga paliparan at eroplano ng Russia, pati na rin ang kanilang pinakamalakas na sistema ng radar. At heto pa, kapansin-pansin din na may kakaibang nangyayari sa mga banderol na drone missile ng Russia na sinimulan ng mga Ruso na ipalipad papuntang Kyiv. Kaya itong mga banderol na ito, sa hindi malamang dahilan, ay nagsimulang lumihis ng ruta at napunta sa Belarus. At ngayong araw, isa sa mga banderol na ito. Bumagsak at sumabog ito sa rehiyon ng Gomel sa Belarus. Pag-uusapan din natin kung anong nangyayari sa mga banderol. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang lahat ng mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento sa video na ito. Salamat! Kailan siya magsisimulang bumaba? Tingin ko, magsisimula na siya bumaba ngayon. Oo, natatakot ako. Nadaan lang siya. Hindi agad siyang bababa dito. Meron. Ano? Ayun o. Yeah, meron. Shooting shot. Wala. Lumipat papuntang Novak. Ah, jeep. Tingnan mo. Tingnan mo. Kaya mukhang opisyal nang tapos ang season ng wild berries. Nagsisimula na ang season ng ozon. Ang mga Ukrainian na drone noong gabi ng Agosto 22 ay umatake sa logistics center ng Ozon sa Chapayevsk, Samara Oblast at sa Novokuybishevsk Oil Refinery. Ayon sa kumpanyang Ozon, nagkaroon ng sunog sa bodega dahil sa pag-atake at ang operasyon ng pasilidad ay itinigil ng walang tiyak na petsa ng pagbabalik. Binanggit ng kumpanya na ilang minuto bago ang pag-atake, higit sa 500 manggagawa ang nailikas. Ikinuwento rin nila na ang mga produkto mula sa bodega ay inalis mula sa display ng marketplace at ang mga order na dapat i-deliver mula sa pasilidad na ito ay kakansilahin at ibabalik ang bayad sa mga customer. Tinama ng pag-atake ang distribution complex ng Ozon sa loob ng industrial park ng Chapayevsk na matatagpuan mga 1 kilometro mula rito na kapansin-pansin ang lokasyon. Matatagpuan doon ang negosyong Promsynthesis Polymer na gumagawa ng mga pampasabog, armas at bala. Noon pa, ang dalawang pabrika na ito ay tinamaan na ng mga pag-atake. Dati, tinawag ng Ozon ang complex sa Chapayevsk bilang pinakamalaki nilang logistics hub sa Volga region na may kabuuang sukat na 135,000 metro kwadrado. Ito, sa totoo lang, ang unang pag-atake sa mga bodega ng Ozon. At dati, sistematikong inaatake ng mga Ukrainian drone ang mga pasilidad ng Bilberries. Mula Hulyo 18, hindi bababa sa 12 pasilidad ng Bilberries ang naapektuhan. Kabilang ang pinakamalalaking sentro sa Podolsk, Elektrostal at iba pang mga lungsod. Ang pinsala mula sa mga pag-atakeng ito ay umabot halos 1 trilyong rubles at ang marketplace na Bilberries ay nawala ng isang kapat ng kanilang kakayahan sa logistics. Ngayon naman, naapektuhan na rin si Ozon, ang pangalawang pinakamalaking manlalaro sa merkado. Dagdag pa rito, nagkaroon ng sunog sa teritoryo ng Novokuybishevsky Oil Refinery na pag-aari ng Rosneft.
Bagaman dapat tandaan na ang oil refinery sa Novokuybishevsk ay regular na inaatake. Ngayong taon, nagsimula ang mga pag-atake noong ika-18 ng Abril. Pagkatapos ay ilang araw pa ulit, tapos sumunod pa at tuloy-tuloy pa. Ayon sa General Staff ng Sandatang Lakas ng Ukraine, dati nilang binanggit ng Novokuybishevsk Oil Refinery ay gumagawa rin ng fuel para sa mga jet engine ng eroplano, ibig sabihin para sa mga military aircraft. Bukod pa rito, noong Agosto 22, tinamaan ng puwersa ng depensa ng Ukraine ang mga tangke ng fuel sa Yeysk Oil Terminal Complex sa Krasnodar Krai ng maruming Russia. Ayon sa General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, pagkatapos ng pag-atake ay nagkaroon ng malawakang sunog sa lugar ng pasilidad. Ang Yeysk Oil Terminal Complex ay bahagi ng infrastruktura ng pantalan ng dagat ng Yeysk sa Krasnodar Krai ng Russian Federation. Matatagpuan ang pantalan sa baybay ng Taganrog Bay, Dagat Azov. Ang complex na ito ang responsabale sa pagtanggap, pag-iimbak at pagpapadala ng mga produktong petrolyo sa transportasyong pandagat. Samantala, tila natutunan na ng Sandatahang Lakas ng Ukraine kung paano epektibong labanan ang mga Russia na missile drone na banderol. Kagabi, isang Russia na drone missile na banderol ang bumagsak sa teritoryo ng Belarus. Nangyari ang insidente malapit sa lungsod ng Kopotkevichi, rehiyon ng Gomel. At ngayong umaga, lumalabas na hindi bababa sa 12 Russia na drone na banderol ang pumasok sa impapawid ng Belarus. At mukhang ilan sa mga ito ay lumilipad na mula sa teritoryo ng Ukraine. Sa huli, nalaman na isa sa mga drone ang bumagsak sa lugar ng Kopotkevichi. At ayon sa mga Ukrainian monitoring channel, naubusan ng gasolina ang drone kaya ito bumagsak sa bukid. Kaya maari kong ipalagay na kaya nang i-redirect ng mga sistemang electronic warfare ng Ukraine ang mga banderol na ito papunta sa mga ligtas na lugar para sa kanila. Para doon, kapag naubusan ng gasolina, doon sila babagsak sa mga bukid. Dahil sa paglitaw ng mga Russia na drone, gumamit pa ang panig ng Belarus ng mga kagamitan para sa air defense. Mula rin sa paliparan sa Baranovichi, napalipad sila ng military na eroplano na Su-30. Ang insidente, ayan ang mahalaga. Ang impormasyon tungkol sa mga Russia na drone ay nagmula sa ilang mga lugar sa Gomel at Brest na mga rehiyon. Partikular, nakita sila malapit sa Narovlia, Mozir, Petrikov, Svetlogorsk at Yelsk. Samantala, naitala ng Ukraine ang sarili nitong record sa dami ng mga missile at drone na pinakawalan laban sa Russia. Ang Sandatahang Lakas ng Ukraine ay gumamit ng 26 na long-range na cruise missile na Flamingo nitong nakaraang linggo. At halos 8,500 na mga drone ang ginamit para sa mga pag-atake sa Russia. Ito ay iniulat ng Ministry of Defense ng Russian Federation. Ang ganitong dami ng ginamit na mga airstrike weapon sa loob ng isang linggo ay naging record sa buong panahon ng digmaan. Ayon sa datos ng ahensya ng Russia, ang Sandatahang Lakas ng Ukraine ay nagpakawala rin ng 70 guided na bomba at 17 rocket mula sa mga sistema ng HIMARS at Avtostrong. Sa pangkalahatan, pinalalakas ng Ukraine ang mga air attack laban sa Russia nitong mga nakaraang buwan. Noong kalagitnaan ng Agosto, tinamaan ng mga Flamingo na missile ang Space Center sa Samara kung saan ginagawa ang mga rocket para sa Russia na katumbas ng Starlink. Noong katapusan ng Hulyo, tinamaan ng Flamingo ang pabrika ng anti-aircraft missile sa Kirov. Noong Hunyo, tinamaan ng missile strike ang isang kumpanya sa Volgograd na gumagawa ng mga launcher para sa mga sistemang Iskander at Topor. Bukod pa rito, sistematikong inaatake ng mga Ukrainian drone ang mga pasilidad ng oil at gas infrastructure, pati na rin ang mga logistics center ng wild berries at ngayon pati na rin ang ozone sa buong Russia. At ngayong araw din, lumitaw ang mga bagong detalye tungkol sa mga naunang pag-atake ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Bilang resulta ng pag-atake sa paliparan ng Primorsk-Akhtarsk sa Krasnodar Krai ng Russian Federation, nasira ang mobile radar station na Newbie at 18 na bodega para sa pag-iimbak ng mga drone. Ipinahayag ito ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine batay sa resulta ng karagdagang pagsusuri ng pag-atake na isinagawa noong Agosto 20. Gusto kong banggitin na ang radar na Newbie ay isang Russian na mobile na 3 coordinate na radar station na gumagamit ng meter wave range na idinisenyo para sa pagtukoy ng mga eroplano, mga helicopter, mga cruise at ballistic na mga missile, pati na rin mga drone. Ang radar na ito ay kayang mag-detect ng mga target na mahirap makita, kabilang na ang may teknolohiyang stealth. Ngayon, wala na ang radar na ito sa mga Ruso.
At bukod pa dyan, binanggit din ngayon ni Zelensky na tinamaan ng puwersa ng depensa ng Ukraine ang paliparang militar ng Russia sa Sake na pansamantalang okupado sa Crimea. Bunga ng kamakailang pag-atake sa paliparang militar, nawasak ang isang Su-24M na eroplano at 4 pang kagamitan sa paliparan. Ang paliparan ng Saki ay isang mahalagang pasilidad militar ng Russia sa sinakop na Crimea. Ginagamit ito para suportahan ang operasyon ng Russian Military Aviation na umaatake sa mga target sa Ukraine sa timog ng ating bansa. Kaya naman ang operasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine, ika nga, ay nagpapatuloy at nagpapatuloy ng medyo epektibo. Hanggang dito muna. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya. At huwag ninyong kalimutan ang lahat ng ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.